Samantala sa iba pang mga balita, simula sa Miyerkules, gugulong na ang negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika kaugnay ng pagdami ng tropang Amerikano sa ating bansa sa ilalim ng tinatawag na rotational presence. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, kung pinatalsik nga yung mga base militar noong dekada 90, may pagkakataon silang bumalik sa ating bansa sa pamamagitan ng rotational presence. Para sa isang political analyst na nakausap natin, risky daw itong ganitong plano. Dekada 90 nang patalsikin ng Kongreso ang base militar ng Amerika sa Subic at Olongapo. Pagkatapos noon, panakanakan dumarating ang mga pwersang Amerikano sa bansa sa pamamagitan ng baligatan exercises. Pero matapos ang lampas 2 dekada, magbabalik muli ang pwersang Amerikano sa ating bansa sa ilalim ng tinatawag na rotational presence. Magkasabay na inununsyo ng Foreign Affairs sa Defense Department na makikipagnegosasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa Amerika para rito simula Miyerkules. Modernization can begin even before we're able to purchase the necessary defense systems. That deterrence can be enhanced even before modernization. Our ability to provide our people and the region with timely and responsive humanitarian and disaster relief will be vastly improved. Kasama sa pag-uusapan kung gaano karaming sundalong Amerikano pa ang idadagdag sa kasalukuyang mga sundalong salitan ng sasanay sa Mindanao. Posible raw umabot sa 5,000 sundalong Kano ang mag-train dito. Pag-uusapan din kung ilang buwan pwede silang manatili bago sila palitan ng ibang tropa. Kasama na ang pagbibigay ng access sa mga barko at eroplano ng Amerika sa mga military camps sa bansa. Ayon sa Defense Department, ito ay para masigurong may sapat na kakayanan ng Pilipinas para depensahan ang teritoryo nito. The Philippine side shall be guided by the principles of strict compliance with the Philippine Constitution, laws and jurisprudence, Philippine sovereignty, non-permanence of U.S. troops in Philippine territory, non-exclusivity of use of facilities by the U.S. side, and mutuality of benefits. It is going to be a U.S. military base because it looks like a base. It walks like a base, it waddles like a base, it sounds like a base, and it smells like a base. Para sa political analyst na si Ateneo de Manila University Professor Benito Lim, iba lamang ang pangalan, pero tila base militar din daw ang kalalabasan ng rotational presence ng puwersang Amerikano. Bawal sa ilalim ng 1987 Constitution ang pagtatayo ng mga foreign military base. Very clearly, it is intended to circumvent the constitutional ban on transit and storage of nuclear weapons in the Philippines. Hindi naniniwala si Lim na porket may ganitong magiging kasunduan ng Pilipinas sa Amerika ay automatikong madidepensahan ng bansa laban sa mga banta. Unless there is a very clear contract and examined and ratified by the American Senate, all of American promises based on past experience cannot be trusted. The Congress must look into it, and all of the provisions that will ensure safety, compensation for Filipinos must be stipulated. Pero para sa isa ring political analyst sa University of the Philippines, Professor Terita Carlos, pinaka-praktikal na solusyon daw ito para ipakitang kaya nating protektahan ang ating kasarinlan. Because you know how asymmetric the relationship is between China and the Philippines. Yung isa nga magtatatlo na yung kanyang aircraft carrier, tayo nandun pa sa sinasagwan na yung ating barko, no? I mean, I'm exaggerating to make a point. So, wag na tayong magpakasanggano dyan. Tutal naman daw, pinapayagan na raw naman ang paminsan-minsang balikatan exercises sa bansa. So, if you're talking about the permanence, if you quibble about it, halos permanent na nga sila dito I hope it will stop all their hawkish moves in the South China Sea and stop them from declaring the whole sea as the Chinese lake. Itong si Senador Bongbong Marcos, yung Vice Chair ng Senate Committee on Foreign Relations, sabi niya ay hihingi siya ng clarification galing sa DND at saka Department of Foreign Affairs tungkol sa magiging detalye ng kasunduan niyan. Jessica? Okay, Joseph, kasi call it by any other name, no? Parang, they will be here.
Correct. Ang sinasabing kasamang pag-uusapan ay yung access doon sa ating mga military bases, ano yung mga papayagan ng mga military hardware, yung mga gamit pandigma ng Amerika. So parang ang mawawala lang dyan ay yung permanence, no? But ang sinasabi nga nitong si Professor Lim, it's, you call it by other name, pero mukhang bases yan. So ang sinasabi ng mga senador ay they want to make sure na hindi itong hindi basing agreement yung pinag-uusapan ng ating gobyerno at ng Amerika. So andun yung dapat ay siguraduhin na ito ay hindi basis na bagong basis treaty, Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.